Kabanata 556. Mabilis na sumang-ayon si Lyra, tama. Si Prinsipe Charles ay may marangal na kapanganakan at mataas ang katayuan. Dapat ay para sa kanya ang kaloob na binigay ni Franklin. Tumango rin ang lahat bilang pagsang-ayon. Si Franklin, na sa una ay hindi sigurado, ay natagpuan na ang pangangatwiran na ito ay lohikal at sinabi, sa katunayan, ang mga regalong ito sa kasal mula sa pamilya Lloyd ay para kay Prince Charles. Tuwang-tuwa si Prince Charles. Tinapik niya ang balikat ni Franklin at sinabing, maganda ang ginawa ng iyong Lloyd family. I'll be sure to associate more closely with the Lloyd family in the future. Salamat, Prinsipe Charles. Napayuko si Franklin, puno ng paghanga ang mukha. Lumapit si Kenny kay Sebastian at sumimangot, "You little punk, how dare you trick me? How bold of you. Lumuhad ka at dilaan mo ang sapatos ko, tapos basagin mo ang sarili mong mga kamay at umalis ka dito." Hindi pinansin ni Sebastian si Kenny at tumingin kay Franklin, sinabing, "Franklin, ipinapayo ko sa iyo na tumawag sa telepono upang kumpirmahin. Kung naihatid mo ang mga bagay na ito sa maling tao, natatakot ako na hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan." Kalokohan. Paano ako makakapaghatid sa maling tao? Sino ka ba? Hindi nakilala ni Franklin, na kamakailan lamang ay pumwesto, si Sebastian. Nang makita ang mahinhin na kasuotan ni Sebastian, puno ng pang-aalipusta at panghahamak ang mukha nito. Bago pa makasagot si Sebastian, sumingit si Lyra, "Franklin, huwag mo siyang pakialaman. Con artist lang siya. Ang lakas ng loob niyang i-claim itong mga betrothal gift na ito ay inihanda para sa kanya. Hindi ba't nakakatawa?" Tumingin si Franklin kay Sebastian na may labis na paghamak. "So, isa kang manloloko. Ang lakas ng loob mo, nang ahas na kunin ang mga regalo sa kasal ni Prince Charles bilang iyong sarili. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob?" Hindi napigil ang sumagot ni Sebastian. Nilabas niya ang phone niya at nag-dial ng number. "Benjamin, I'm giving you 10 minutes to get over here right now. Kung hindi, sisiguraduhin kong bumagsak ang pamilya Lloyd. How dare you?" Agad na nagalit si Franklin nang marinig ito. Galit na galit niyang sinabi na, "Sira ulo ka, hindi mo na nirespeto ang pamilya namin at pinagbantaan mo ang Lloyd family. Ang lakas ng loob mo." Pumikit si Sebastian at mahinahong sumagot, "Actions speak louder than words. Sa loob ng 10 minuto, papupuntahin ko si Benjamin dito para personal na ipaliwanag sa iyo ang mga bagay." Nagtawanan ang mga tao, nakatingin sa kanya na para siyang patay na naglalakad. Sinaktan na niya ang pamilya Strauss at si Prince Charles, at ngayon ay kinakalaban niya ang pamilya Lloyd. Parang nililigawan lang niya si kamatayan. Ang punk ay dapat na pagod sa buhay. Galit na tumawa si Franklin, "Matapang ka, bata. Sige, bibigyan kita ng 10 minuto. Kapag hindi samipot ang pinuno ng pamilya namin, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo." Kalokohan, ngini siya ni Charles, sa kabamaling kay Esme. "Ms. Bailey, nagdadagdag pa ako ng 1 billion sa mga betrothal gifts. Makikita mo na ang sincerity ko. Wala kang rason para tumanggi, please accept my proposal." Muling iniabot ni Charles ang Heart of Eternity diamond ring kay Esme. Napuno ng inggit ang lahat ng babaeng naruroon. Ito ay higit sa 10 bilyong dolyar na halaga ng mga regalo sa kasal. Sapat na para sa kanila na gumastos ng 1 milyon sa isang araw habang buhay. Bukod dito, ang pagpapakasal kay Charles ay parang ibong pumailang lang sa pinakamataas na sanga. Ito ay tunay na nakakainggit. Halos hindi mapigilan ni Marie ang panyanabik, "Esme, ano pang hinihintay mo? Tanggapin mo na agad." "Oo, Ms. Bailey, alam mo ba kung gaano kami kainggit sa'yo? Tanggapin mo na dali." Dagdag ni Lyra. Hinimok din siya ni Kenny at ng iba pa. Tumangala si Esme kay Sebastian, at agad na napanatag ang puso niya. "Tumanggi ako." "Ano?" Nanlaki ang mga mata ng lahat, at nalaglag ang kanilang mga panga,
iniisip na mali ang kanilang narinig. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagkagulo ang mga tao. Kabanata 557. Totoo ba ito? Ito ay higit sa 10 bilyong dolyar na halaga ng mga regalo sa kasal, at ikakasal siya sa marangal na Prinsipe Charles. Paano siya tatanggi? Ano kaya ang iniisip niya? Exactly. It's incomprehensible. Kung ako yon, tinanggap ko na agad. I would be willing to be Prince Charles's mistress, let alone his princess. May dugong maharlika si Prinsipe Charles at siya ang tagapagmana ni Syria. Kung ako yon, makontento na ako kahit kalahati ng Reg Along mapapangasawa para lang maging jowa niya. Ang mga babaeng naruroon ay hindi kapani-pani walang inggit at lahat ay nag-iisip na si Esme ay hanggal. Sa puntong ito, lubos na nagdilim ang mukha ni Charles. Ang paulit-ulit na pagtanggi ni Esme ay nakaramdam siya ng hiya at galit. Galit din si Marie. Prince Charles, huwag kang magalit. Kakausapin ko siya. Esme, ano bang problema mo? Si Prince Charles naman ay nagpapakita ng sincerity, what more could you want? You're being so ungrateful. Sagot ni Esme, Ma'am, si Sebastian lang ang mahal ko. Siya lang ang pakakasalan ko. Nawala ka na ba sa isip mo? Sino siya? At best, doktor lang siya. Sa madaling salita, commoner siya. Ni hindi niya kayang ikumpara kay Prince Charles. Please, mag-isip ka naman, naiinis na sabi ni Marie. Ma'am, please huwag mo na akong pilitin. Hinding-hindi ako papayag dito, matigas na sabi ni Esme, walang bahid ng pag-aalinlangan. Binabaliw mo ako. Nanginginig sa galit si Marie. Nawala din ang galit ni Charles. Ms. Bailey, my patience has limits. Now I'm asking you for the last time, tatanggapin mo ba o hindi? Hindi ko gagawin. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Esme. Galit na galit si Charles. Talagang hindi ka makikinig hanggat hindi pa huli ang lahat. Idinedeklara ko na ngayon ang kompletong boycott sa pamilya Bailey. Maghanda na lumabas sa mga lansangan. Prince Charles, please huwag. Susubukan ko ulit siyang kumbansihin, desperadong pakiusap ni Marie. Gayunpaman, masyadong galit si Charles para makinig sa puntong ito. Sa kanyang utos, si Victor ang unang sumagot, kasama ang iba pang mga kinatawan ng pamilya na mabilis na sumunod. Ang pamilyang Bailey ay nasa isang delikadong posisyon at nakatulala sa gilid. Paano nila makakayanan ang pinagsamang boycott mula sa napakaraming nangungunang pamilya? Maya-maya, nakatanggap ng tawag si Marie mula sa kanyang anak. Ang kanilang mga negosyo ng pamilya ay sinasalakay mula sa hindi kilalang puwersa, ang mga kasosyo ay nagwawakas ng mga kontrata, at ang mga bangko at mga supplier ay humihiling ng agarang pagbabayad ng mga utang. Bumagsak si Marie sa lupa. Tapos na. Tapos na ang pamilya Bailey. This is all your fault. Sinira mo ang pamilya natin. Kontento ka na ba? Galit na sigaw ni Marie kay Esme. Samantala, si Sebastian na lang ang naitutulong ni Esme. Ngumiti lang si Sebastian sa kanya at sinabing, magtiwala ka sa akin. Hanggat nandito ako, sisiguraduhin kong hindi masasaktan ang pamilya Bailey at aakyat pa sa bagong taas. Sumabog sa galit si Marie at sumigaw, manahimik ka. Paano ka pa magbubuga ng kalokohan sa oras na ganito? Akala mo ba isa kang supremo na nilalang? Wala kang iba kundi langgam. Paano ka makakalaban ni Prince Charles? Ngumisi din si Kenny, hoy bata, di ba sabi mo 10 minutes dadating na ang Lloyd family head? Malapit na matapos ang oras. Nasaan na siya? Nandito na siya, mahinahong sabi ni Sebastian. Saan? Wala akong nakikitang tao. Nawala sa isip mo. Ngumisi si Kenny. Nagtawanan din ang iba, iniisip na nagdedelusyon si Sebastian. Maya-maya lang, may announcement mula sa entrance. Dumating na si Ms. Lloyd. Kabanata 558. Lumingon ang lahat sa entrance at nakita ang isang magandang dalaga na mabilis na pumasok. Si Rainy iyon.
Ang kanyang kilos ay mas namumukod tangi ngayon, na may dagdag na hangin ng mature na pagkababae. Bagamat ang kanyang kagandahan ay hindi gaanong kapansin-pansin kaysa kay Esme, siya ay isang napakagandang babae. Kasama ang kanyang katayuan bilang pangalawang anak na babae ng pamilya Lloyd at susunod sa linya upang magmana ng negosyo ng pamilya, sapat na siya upang pasiglahin ang puso ng maraming lalaki. Ms. Lloyd, andito ka na pala. Nagmamadaling lumapit si Kenny para salubungin siya, may suot na nakakaakit ng ngiti. Maraming manliligaw si Rainey, at isa si Kenny sa kanila. Siyempre, hindi lang si Rainey ang babaeng hinabol niya. Kanina pa niya hinabol si Esme. Gayunpaman, ngayong nakatutok na si Prince Charles kay Esme, hindi nang ahas si Kenny na makipagkompetensya sa kanya. Kaya, si Rainey na ngayon ang pinakakanais-nais niyang target. Bukod dito, dahil tuluyan nang wala sa larawan ang panganay na anak ng pamilya Lloyd, nahulog kay Rainey ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Lloyd. Ang pagpapakasal sa kanya ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng akses sa kayamanan ng pamilya Lloyd, na mas nakakaakit kaysa sa anupaman. Gayunpaman, hindi na siya pinansin ni Rainey at dirdiretsong naglakad papunta kay Sebastian. Bahagya niyang niyuko ang kanyang ulo at sinabing, Mr. Wilder, nasa labas ng bayan ang tatay ko at hindi agad makakabalik. Patawarin mo kami. Natigilan ang lahat. Nagsosorry si Rainey kay Sebastian. Ano ang nangyayari? Napatulala sina Kenny, Marie, at iba pa, puno ng gulat at hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Ano ang nangyayari sa mga regalo? Tanong ni Sebastian. Mr. Wilder, pasensya na. Magpapaliwanag ako ng maayos, sabi ni Rainey. Mas alam niya kaysa sa sino mang naruroon ang kakilakilabot na ugali ni Sebastian. Galit siyang lumapit kay Franklin. Franklin, sinabi ko sa'yo na ibigay mo ang mga betrothal gift kay Mr. Wilder. Ano ba talagang nangyari? Natarante na si Franklin, at natauhan lang siya nang tanungin siya ni Rainey. Ms. Rainey, sinunod ko ang utos ng family head na ihatid ang regalo sa pinakakagalang-galang na taong nandito. 11. At sino sa tingin mo ang pinakakagalang-galang na tao dito? Tanong ni Rainey. Sino pa kung hindi si Prince Charles, syempre, kampanteng sabi ni Franklin. Si Prince Charles ay ang Crown Prince ng Syria. Siya ay may mataas na katayuan. Sino pa ba rito ang higit na kagalang-galang kaysa sa kanya? Agad namang nagtaas ng kamay si Rainey at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Ms. Rainey, bakit mo ako sinaktan? Ano bang nasabi kong mali? Tanong ni Franklin, sumama ang loob niya. Siya ay isang taga-kanluran lamang at ang prinsipe ng korona ng ilang maliit na bansa. Paano iyon iginagalang? Marahas na hiling ni Rainey. Nang marinig ito ni Charles ay hindi nasiyahan. Young lady, dapat panagutan mo ang iyong mga salita. Ako ay PF Western Royalty. Hindi ka ba natatakot na baka pamunuan ko ang isang hukbo upang salakayin si Dragothian pagkatapos ng gayong kawalang galang sa ating kaharian? Mabilis na sumingit si Franklin, Ms. Rainey, hindi ka makakapagsalita ng walang ingat. Kung magiging sanhi ka ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, malalagay ka sa kasaysayan bilang isang makasalanan. Tama si Franklin. Maunlad na bansa ang Syria na hindi natin kayang masaktan. Ms. Lloyd, humingi ka agad ng tawad kay Prince Charles, sabi ni Kenny. Hinimok din siya ng iba na humingi ng tawad. Mapait na tumawa si Rainey sa galit. Kayong grupo ng mga tanga na sumasamba sa mga banyaga. Isang maliit na bansa lamang ang nangangahas na mag-isip na salakayin tayo. Kahit nabigyan ko sila ng 2 beses ng lakas ng loob, magkakaroon ba sila ng lakas ng loob? Well said, pumalakpak si Sebastian, pinahahalagahan ang diwa ni Rainey. Si Charles, gayunpaman, ay galit na galit. Pinandilatan niya ng mata si Rainey at malamig na sinabi, naglakas loob kang tingnan kami ng ganito. Nakalimutan mo na ba kung paano ka namin sinalakay noon? Ang lakad namin ng mga babae mo hahaha. Dahil hindi napigilan ni Rainey ang galit,
Sinampal ng malakas ni Rainey si Charles sa mukha. Nagulat ang lahat. Walang inaasahan na maglalakas loob si Rainey na hampasin ang prinsipe. Ms. Rainey. Siguradong malaki ang naging gulo mo ngayon. Magmadali at humingi ng tawad, galit na sabi ni Franklin. Tumahimik ka. Sinampal din siya ni Rainey. Walang lugar ang Lloyd family para sa mga walang spine na tulad mo. Umalis ka sa paningin ko at huwag mo na akong makitang muli. Kabanata 559. Si Franklin ay parehong galit at galit na galit. Pagsisisihan mo ito. Galit din si Charles. Sinaktan mo lang ba ako? Pagbabayaran kita dito. Sisirain ko ang pamilya mo, papatayin ko lahat ng kamag-anak mo, bata at matanda, lalaki at babae. At ikaw naman, araw-araw kitang aabuso, daang ulit. Humihingi ka ng kamatayan. Agad na nagalit si Rainey nang marinig ang mga maalay niyang salita. Ikinuyong niya ang kanyang kamao, handang basagin ang ulo nito. Maya-maya pa ay may dumating na namang announcement mula sa entrance. Dumating na si General Serpent. Ano? Nandito si General Serpent. Isa siyang 7-star general ng War Department. Nagulat ang lahat. Bagamat lahat sila ay mula sa mga kilalang pamilya, namutla sila kumpara sa isang general mula sa War Department. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga maimpluwensyang negosyante lamang, habang ang isang general ay may hawak na kapangyarihang militar at napakalaking awtoridad. Bukod dito, ang isang 7-star na general ay isang kapansin-pansing figure kahit nasa pambansang sukat. Napalingon ang lahat sa pasukan. Sinabayan ng ugong ng makina, ang isang combat motorcycle ay mabilis na pumasok sa bulwagan, na naging sanhi ng pagkaalarma ng mga tao sa malapit. Sa isang matalim na preno, ang motorsiklo ay huminto sa gitna ng bulwagan. Bumaba ang isang matangkad at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ay si General Serpent, Bartholomew Wood. Pagbati, General Serpent. Lahat maliban kay Sebastian, Rainey, at Charles ay yumuko bilang paggalang. Maging si Esme ay yumuko na, ngunit pinigilan siya ni Sebastian. Sino ang nagsabing si Prince Charles ay humihingi ng kamatayan? Matalim ang tingin ni Bartholomew saan man mahulog ang kanyang mga mata, ibinaba ng mga tao ang kanilang mga ulo, hindi nangangahas na salubungin ang kanyang mga tingin. I said it, malakas na deklara ni Rainey. Pagkatapos, lumapit si Bartholomew kay Rainey na may kaakit-akit na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Sa susunod na iglap, sinampal niya si Rainey ng malakas sa mukha. Umalangaw-ngaw sa buong silid ang malutong na tunog ng sampal. Natigilan ang lahat, pribadong kinikilala ang nangingibabaw na presensya ng 7-star general. Namangha sila kung paano siya naglakas loob na hampasin si Rainey ng pamilya Lloyd nang walang pag-aalinlangan. Ikaw. Namumula sa galit si Rainey. Sa totoo lang, naiwasan niya ang sampal gamit ang kanyang kasalukuyang antas ng kasanayan. Gayunpaman, hindi kayang saktan ng pamilya Lloyd ang isang 7-star na general, baka makaharap sila ng malalang kahihinatnan. Nanunuya si Bartholomew. Alam ko kung sino ka, Ms. Rainey ng Lloyd family. Pero sa harap ko, walang kwenta ang pamilya mo. Sa kabila ng kanyang galit, hindi naglakas loob na sumagot si Rainey. Pagkatapos ay bumaling si Bartholomew kay Charles, na agad na pinagtibay ang isang mapang-akit na kilos. Prince Charles, humihingi ako ng paumanhin sa aking pagkahuli. General Serpent, ininsulto na ako dito, at galit na galit ako. Galit na bulalas ni Prince Charles. Nagmamadaling ngumiti si Bartholomew. Prince Charles, please huminahon ka. Magpapaliwanag ako ng maayos. Umiling si Sebastian dahil dito, ganap na inis. Ipinahayag ni Prince Charles, hihinahon ako kung matutugunan mo ang lahat ng aking mga kondisyon. Oo naman. Yumuko si Bartholomew, puno ng pambabala ang mukha. Ito ay isang ganap na kaibahan sa kanyang dating kilos. Kung ano man ang kondisyon mo, pangalanan mo lang. Gagawin namin ang lahat para masiyahan ka. Why you dared West? Kabanata 560.
Tinuro ni Charles si Esme at sinabing, gusto ko ang babaeng ito bilang prinsesa kong asawa, at balak kong i-enjoy ang pakikasama niya ngayong gabi, paulit-ulit. Walang problema, mag-aayos ako agad ng kwarto, sabi ni Bartholomew sabay lingon kay Esme. Ikaw ang young lady ng Bailey family, di ba? Ang swerte mo at nagkaroon ng interes si Prince Charles sa iyo. Siguraduhin mong mapagsilbihan mo siya ng mabuti at panatilihin siyang kontento. Nang marinig ito, nagalit si Esme. General Serpent, iginagalang kita, ngunit hindi mo ako mapipilit na gawin ang isang bagay na kinalinisan ko. Agad na It's an order. Wala kang awtoridad na iyon. Ganti ni Esme. Bastos. Umungol si Bartholomew. Ms. Bailey, do you realize what you're saying? One word from me, and your entire Bailey family will know where to live. Namutla ang mukha ni Esme. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng 7-star na general at ang kanyang suporta mula sa War Department. Ang pakikitungo sa isang solong pamilya ay magiging napakadali para sa kanya. Agad na sumiklab ang galit ni Sebastian. Malamig niyang inaapi ang iyong sariling mga kababayan at nakikiramay sa mga mongrel sa kanlurang rehiyon. Karapat-dapat ka ba sa titulong 7-star na general? Ang mga salita ni Sebastian ay umalangaw-ngaw ng malinaw at malakas, tulad ng isang kampana sa madaling araw, na nagudyok ng malalim na pagmuni-muni. Gayunpaman, nagngangalit si Bartholomew. Umikot siya para harapin si Sebastian, na nagmumula ng nakakatakot na hangarin sa pagpatay. You dare call me a bootlicker and insult Prince Charles. You've got some nerve. Ang daming nakatingin kay Sebastian na parang patay na. Ang pananakit sa pamilya Strauss at Charles ay isang bagay, ngunit kahit na matapang sila, ay hindi maglalakas loob na pumatay ng tao sa harap ng napakaraming saksi. Mas malala ang pang-iinsulto ni Sebastian kay Bartholomew. Kahit na pinatay siya ni Bartholomew sa isang sampal, walang maglalakas loob na tumutol. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Sebastian. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung may nababahala, ikaw. Ikaw ang humihingi nito. Naikuyom ni Bartholomew ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang pagnanasang patayin ang mga ilaw ni Sebastian. Gayunpaman, habang nasa publiko siya, pinigilan niya ang sarili. Gayunpaman, naiinip si Charles. General Serpent, kung hindi mo man lang makontrol ang walang kwentang ito, isa ka lang walang kwentang duwag. Karamihan sa mga general ay magagalit sa gayong mga salita, ngunit si Bartholomew ay malayo sa galit. Nagpatuloy siya sa pagplaster sa isang nakakainggit na ngiti. Tama lang na pag-alitan mo ako, Prinsipe Charles. Haharapin ko siya kaagad. Bilisan mo. Gusto ko siyang lumuhad sa harapan ko, tumatahol na parang aso. Putol ni Charles. Siyempre, walang problema. Yumuko si Bartholomew at kumamo, ang kanyang mukha ay puno ng pagsamba, kumikilos tulad ng isang kompletong lapdog. Hindi lang kina Sebastian, Rainy, at Esme ang naiinis sa display na ito, kundi pati na rin ang iba. Ang makita ang isang 7-star na general na kumikilos sa paraang ito sa isang menor de edad na prinsipe, na walang nikatiting na dignidad, ay nagdulot ng kahihiyan sa lahat ng mga Dragathians. Si Bartholomew ay hindi nakaramdam ng kahihiyan, dahil siya ay isang duwag sa puso at naniniwala na ito ang dapat na mangyari. Nilinggan niya si Sebastian, mamamatay tao ang mga mata. Hindi mo ba narinig si Prince Charles? Pumunta ka dyan, lumuhad ka, at tumahol na parang aso hanggang sa mabusog. Isang mapanoksong ngiti ang ibinigay ni Sebastian. Hindi kita pipigilan sa pagdila sa mabahong paa ng mga barbarong ito sa Western Region, pero huwag mo akong kaladkarin dito. Walang hiya ka. Katapusan mo na.